Patuloy na nangangamba ang mga residente sa ilang lugar sa Visayas dahil sa nararamdaman nilang aftershocks. Ayon sa PHIVOLCS, normal lang ang mga ito matapos ang paggalaw ng mga plate o tipak ng lupa. Alamin kung bakit nga ba nagkakaroon ng aftershocks sa report na ito ni Cedric Castillo, live mula sa Quezon City. Cedric? Jessica, ayon sa PHIVOLCS ay mahigit 1,000 aftershocks na ang naitala matapos nga yung paglindol kahapon sa Negros Oriental. Iilan lamang daw dito yung naramdaman. At ayon pa sa PHIVOLCS, normal lang daw ito tuwing nagkakalindol. Ang ating mundo patuloy na nagbabago ng forma kahit hindi natin nararamdaman. 32 million years ang Luzon ay nasa bandang equator. Ito ay umaakyat. Habang ang Luzon ay patuloy na tumataas, tuloy-tuloy ang pagbangga at ang Palawan ay humiwalay sa China at dumikit papuntang Pilipinas. Mainit ang loob ng ating mundo at dahil mainit ito, maraming gumagalaw sa loob. At pag nagkaroon ng sirkulasyon dun sa loob, ang tawag natin dyan ay convection, dinadala nito yung mga kalupaan dun sa taas at pinagagalaw nito hanggat ang mga kalupaan dun sa taas ng ating mundo sa tagal ng panahon ay magbabanggaan. Habang ako ay nagsasalita, ang Pilipinas ay gumagalaw papuntang China, mainland China, sa mga rates ng 2 to 2.5 centimeters per year. Ang patuloy na paggalaw ng plates o malalaking tipak ng lupa ang dahilan kung bakit nagbabanggaan at nagdidikit ang mga ito para makabuo ng siwang o fault. Kapag hindi na kinaya ng mga plates ang puwersa, bibigay ang mga ito at magdudulot ng pagyanig. Yung tinatawag nating main earthquake, yun yung unang bigay na pinakamalakas. Sa lindol kahapon malapit sa Negros Oriental, tansya ng mga eksperto, umangat ng ilang sentimeter ang isang tipak ng lupa sa bagong nadiskubring fault line. Pero hindi natatapos dito ang paggalaw. Mag-a-adjust pa kasi ang plates sa bagong forma ng mga ito. Itong hawak natin na deck ng cards, hahatiin natin sa dalawa. Tapos imagine natin na bawat isa sa kanila, yung plates ng lupa o yung tipak ng lupa na siya nagbabanggaan sa isang fault line. Tapos yung mga kamay ko, siya yung puwersa na magtutulak sa kanila. Ganito yung mangyayari bago maglindol. Tuloy-tuloy yung pag-andar hanggang sa nag-snap. So yun na yung pinakalindol niya. Pero dahil tuloy-tuloy yung tulak sa kanila, doon sa mga plates sa lupa, patuloy yung pagbabago ng forma ng mga lupa hanggang sa hindi na siya maitulak pa at maglalak na siya ulit. Ang resulta ng patuloy na paggalaw mula sa unang pagyanig hanggang sa huminto at magbarang muli ang plates, aftershock. Meron kang unang galaw na malakas, yung pinakamalakas na nagdudulot ng main shock, at dahil yung adjustment ay hindi kompleto, kailangan pa niya itong ilabas. Kasi nandun pa yung lakas . Yung lakas na yon, pagka nagkaroon pa ng adjustment, nagkakaroon din ng mga earthquakes. Pagkatapos nung Japan earthquake na malakas, marami pang mga aftershocks na naitala. Sa ngayon, may mahigit 1,000 aftershock na ang naitatala ng PHIVOLCS simula ng lumindol bandang tanghalian kahapon. Pahina raw ito ng pahina na siyang normal daw na karakteristik ng aftershocks. Jessica, kanina naman sa pakikipag-usap natin sa PHIVOLCS na pag-usapan itong mga hinog na mga fault dito sa Pilipinas. Ibig sabihin sila yung mga malapit na already nang bumigay. At isa raw dito yung Valley Fault nga kung saan nasa ibabaw ang Metro Manila. Jessica? Okay, Cedric, pakisabihan lang ang NIGS, ito yung mga tiga-UP na mga geologist natin, sila Dr. Lagmay, tama ba? Correct, Jessica. Dr. Mahar Lagmay, Oo, Jessica. napakaganda nung kanilang illustration kung bakit nagkakalindol. Sana lang maibahagi natin sa mas marami nating mga kababayan kung ano bang nangyayari tuwing may mga ganyang sakuna, di ba?
Tama, Jessica. Actually, isa yun sa mga thrust o yung mga objective daw ng NIGS. Actually, kung hindi ako nagkakamali, yung video na ipinakita nila sa atin, na ipinakita rin natin sa viewers, ay sa kanila sarili mismo yan. And I think ipipresent nila yan sa UN. And it's a good thing din na ma-explain nga talaga kung bakit normal itong mga occurrences na ito, yung lindol, yung mga pagyanig ng actually kaduksong din siya o related din siya dun sa mga pagputok naman ng bulkan, yung mga pagbubuo ng ibang mga lupa, Jessica. Okay, I'm sure ginagawa na rin nila yan in their own small way, pero siguro dapat pag-ibayuhin pa natin yung pagbibigay ng mga impormasyon katulad ng mga nalalaman ng ating mga geologists from UP, no? Para yung mabawasan din sana yung mga panic at yung kakulangan ng impormasyon tuwing may sakuna na katulad nga ng nangyari sa Visayas at Mindanao. Tama, Jessica, na-mention mo yung panic, kasi sinasabi kanina ng FIVOX, very important daw, especially dun sa mga tao na nandun sa mga affected areas, na intayin yung official announcement or statement mula dun sa mga authorities like FIVOX. Ang alam ko, nagpadala na yung FIVOX ng mga officials nila, ng mga tauhan nila, kasi nga nagkakaroon ng misinformation, kesyo daw may padating na tsunami, kesyo daw merong panibagong mas malakas na lindol. So, isang payo ng FIVOX nga ay umantabay o magbantay or makibalita doon sa official statement ng ating mga otoridad, Jessica. Okay, kulang daw ang mga geologist, sabi ng FIVOX kahapon, para suriin itong mga fault lines. Kasi nga itong fault pala sa pagitan ng Cebu at Negros na siyang gumalaw ngayon, kaya lumindol doon, blind fault ito na matatawag, hindi nalalaman o hindi na-confirm earlier. Ngayon lang natin nalaman na meron nga palang fault line dyan. Baka yung ating mga geologists again, no, from UP, pwede ring makatulong dito sa aspetong ito, yung pag-identify ng mas maraming fault line sa ating bansa. Alam mo, Jessica, na-mention ng NIGS, meron silang ilang mga fault lines na hindi natatagpuan doon sa map ng FIVOX. Although yung sinasabi rin ng FIVOX naman kahapon is very important na ma-identify itong mga faults na ito. For one reason, for one very important reason is yung mga nakatira nga. Kailangan ma-identify natin kung dito sa specific na lugar na ito ay may fault. Kasi kung merong mga nakatira doon, at least man lang, kung hindi man sila mailikas doon, ay ma-set yung kanilang mga bahay o yung structure ng kanilang mga bahay such that magre-resist ito o tatagal ito kung sakasakali na magkaroon ng lindol dun sa kanilang lugar, Jessica. Okay, so mukhang kailangan mag-interface, ika nga, o mag-usap ang FIVOX at ang NIGS o ang ating mga geologists from UP. Maraming salamat, Cedric Castillo.